bilang chapter 31. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Ipanghiganti mo ang mga anak ni Israel sa mga Madyanita. Pagkatapos nito'y malalakip ka sa iyong bayan." At sinalita ni Moises sa bayan na sinasabi, "Magsipagsakbat kayong mga lalaki na humanda sa pakikibaka upang magsiayon sila laban sa Madyan upang isagawa ang panghihiganti ng Panginoon sa Madyan. Sa bawat lipi ay 1,000, sa lahat ng mga lipi ng Israel ang susuguin nyo sa pakikibaka. Sa gayoy sinugo sa libu-libong Israelita ang 1,000 sa bawat lipi, na 12,000 ngang nasasakbatan sa pakikibaka. At sinugo sila ni Moises sa pakikibaka, 1,000 sa bawat lipi, sila at si Phinees na anak ni Eleazar na saserdote sa pakikibaka, na may mga kasangkapan ng santuaryo at may mga pakakak na panghudyat sa kanyang kamay. At binaka nila ang Madyan, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises, at kanilang pinatay ang bawat lalaki. At pinatay nila ang mga hari sa Madyan na kasama ng mga napatay, si Evi at si Regem, at si Zur, at si Hur, at si Reba. 5 hari sa Madyan, si Balaaman na anak ni Beor, ay kanilang pinatay ng tabak. At binihag ng mga anak ng Israel ang mga babae sa Madyan at ang kanilang mga bata, at ang lahat nilang mga hayop, at ang lahat nilang mga kawan, at ang lahat nilang pag-aari ay kanilang sinamsam. At ang lahat nilang mga bayan sa mga dakong kanilang tinatahanan, at ang lahat nilang mga tolda ay kanilang sinunog sa apoy. At kanilang dinala ang lahat ng kanilang nakuha, at ang lahat ng kanilang nasamsam, maging sa tao at maging sa hayop. At kanilang dinala ang mga bihag, ang nasamsam at ang nahuli kay Moises at kay Eleazar na saserdote, at sa kapisanan ng mga anak ni Israel, na nasa kampamento sa mga kapatagan ng Moab, na nasa tabi ng Hordan sa Jericho. At si Moises at si Eleazar na saserdote, at ang lahat ng mga prinsipe sa kapisanan, ay nagsilabas na sinalubong sila sa labas ng kampamento. At si Moises ay nag-init sa mga pinuno ng hukbo, sa mga kapitan ng libo-libo, at sa mga kapitan ng daan-daan na nagsipanggaling sa pakikipagbaka. At sinabi ni Moises sa kanila, "Iniligtas ba niyo na buhay ang lahat ng mga babae? Narito, sila'y naging sanhi sa payo ni Balaam upang ang mga anak ni Israel ay sumalangsang laban sa Panginoon sa bagay ng Peor, at kaya't nagkasalot sa kapisanan ng Panginoon. Ngayon nga ay patayin nyo ang lahat ng mga batang lalaki, at patayin nyo ang bawat babae na nasipingan ng lalaki. Ngunit ang lahat ng batang babae na hindi pa nasisipingan ng lalaki ay buhayin nyo upang mapasain nyo. At matira kayo sa labas ng kampamento na 7 araw. Sino man sa inyo na nakamatay ng sinumang tao, at sino man sa inyo na nakahipo ng anumang pinatay, ay maglinis kayo sa 3 araw at sa 7 araw, kayo at ang inyong mga bihag. At tungkol sa bawat kasuotan, at sa lahat nangyari sa balat, at sa lahat nangyari sa balahibo ng kambing, at sa lahat ng bagay na yari sa kahoy, ay pakalinisin ninyo." At sinabi ni Eleazar na saserdote sa mga lalaki ng hukbo na nagsiparoon sa pakikipagbaka, "Ito ang palatuntunan ng kautusan na iniutos ng Panginoon kay Moises. Gayunmay ang ginto at ang pilak, ang tanso, ang bakal, ang lata, at ang tingga. Bawat bagay na hindi naaano sa apoy ay inyong pararaanin sa apoy at magiging malinis. Gayunmay inyong lilinisin ng tubig para sa karumihan, at ang lahat na hindi nakatatagal sa apoy ay inyong pararaanin sa tubig.
at inyong lalabhan ang inyong mga damit sa ikapitong araw. At kayo'y magiging malinis at pagkatapos nito'y makapapasok kayo sa kampamento. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, bilangin mo ang samsam na nakuha sa tao at gayon din sa hayop. Ninyo at ni Eleazar na saserdote at ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng kapisanan. At hatiin mo ang samsam ng dalawa sa mga lalaking mangbabaka na nagsilabas sa pakikipagbaka at sa buong kapisanan. Bigyan mo ng buwis ang Panginoon sa mga lalaking mangdidigma na nagsilabas sa pakikipagbaka. 1 tao sa bawat 500 sa mga tao at gayon din sa mga hayop at sa mga asno at sa mga kawan. Sa kalahating nauukol sa kanila ay kukunin mo at ibibigay mo kay Eleazar na saserdote na pinakahandog na itinaas sa Panginoon. At sa kalahati na nauukol sa mga anak ni Israel, ay kunin mo ang isang nakuha sa bawat 50 sa mga tao, sa mga bata, sa mga asno, at sa mga kawan, at sa lahat ng hayop, at ibigay mo sa mga Levita na namamahala sa tabernakulo ng Panginoon. At ginawa ni Moises at ni Eleazar na saserdote, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Ang nabihag nga bukod pa sa nasamsam ng mga taong nakipagbaka ay 675,000 tupa at 72,000 baka, 61,000 asno at 32,000 tao sa lahat sa mga babae na hindi pa nasisipingan ng lalaki. At ang kalahati na siyang bahagi niyaong mga nagsilabas sa pakikipagbaka ay umaabot sa bilang na 337,500 tupa. At ang buwis na tupa sa Panginoon ay 675. At ang mga baka ay 36,000 na ang buwis sa Panginoon ay 72. At ang mga asno ay 30,500 na ang buwis sa Panginoon ay 61. At ang mga asno ay 16,000 na ang buwis sa Panginoon ay 32 tao. At ibinigay ni Moises ang buwis na ukol sa handog na itinaas sa Panginoon kay Eleazar na saserdote, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At ang kalahati ay sa mga anak ni Israel na inihiwalay ni Moises sa mga taong nakipagbaka. Siyang ang kalahati na nauukol sa kapisanan ay 337,500 tupa at 36,000 baka at 30,500 asno at 16,000 tao. At sa kalahati nga na nauukol sa mga anak ni Israel ay kinuha ni Moises ang isa sa bawat 50 sa tao at gayon din sa hayop at ibinigay sa mga Levita na namamahala sa tabernakulo ng Panginoon, gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. At ang mga pinuno na namamahala sa libo-libo ng hukbo, ang mga kapitan ng libo-libo at ang mga kapitan ng daan-daan ay nangagsilapit kay Moises. At sinabi nila kay Moises, binilang ng iyong mga lingkod ang mga lalaking mangdidigma na nasa aming kapangyarihan, at walang kulang kahit isa man sa amin. At aming dinala na pinakaalay sa Panginoon ang nakuha ng bawat lalaki na mga hiyas na ginto, mga tanikala sa bukong-bukong at mga pulsera, mga singsing na pinakatanda, mga hikaw at mga kwinta sa leeg upang itubos sa aming mga kaluluwa sa harap ng Panginoon. At kinuha ni Moises at ni Eleazar na saserdote ang ginto nila, lahat ng hiyas na dalisay. At ang buong gintong handog na itinaas na kanilang inihandog sa Panginoon ng mga kapitan ng libo-libo at ng mga kapitan ng daan-daan ay 16,750 siklo, sapagkat ang mga lalaki na nakipagbaka
ay nag-uwi ng samsam na bawat isa ay may sariling dala. At kinuha ni Moises at ni Eleazar na saserdote ang ginto ng mga kapitan ng libo-libo at ng daan-daan at isinilid sa tabernakulo ng kapisanan, pinakaalaala sa mga anak ni Israel sa harap ng Panginoon. Bilang chapter 32. Ang mga anak nga ni Ruben na ang mga anak ni Gad ay mayroong napakaraming hayop. At nang kanilang makita ang lupain ng Hazer at ang lupain ng Galaad, na narito, ang dako ay minagaling nilang dako sa hayop. Ay lumapit at nagsalita ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben kay Moises at kay Eleazar na saserdote at sa mga prinsipe ng kapisanan na sinasabi, ang Atarot at ang Dibon at ang Hazer at ang Nimra at ang Hesbon at ang Eliele at ang Saban at ang Nebo at ang Beon na lupaing sinakta ng Panginoon sa harap ng kapisanan ng Israel ay lupaing mabuti sa hayop. At ang iyong mga lingkod ay may mga hayop. At sinabi nila, kung kami ay nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay ibigay mong pinakaari ang lupaing ito sa iyong mga lingkod at huwag mo kaming paraanin sa Hordan. At sinabi ni Moises sa mga anak ni Gad at sa mga anak ni Ruben, paroroon ba ang inyong mga kapatid sa pakikipagbaka at kayo'y mauupo rito? At bakit pinapanghihina nyo ang loob ng mga anak ni Israel na huwag magpatuloy sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila? Ganyan ang ginawa ng inyong mga magulang nang sila'y aking suguin mula sa Kades Barnea upang tiktikan ng lupain. Sapagkat nang sila'y makasampa sa libis ng Eskol at matiktikan ng lupain, ay kanilang pinapanghina ang loob ng mga anak ni Israel upang huwag pumasok sa lupain na ibinigay ng Panginoon sa kanila. At ang galit ng Panginoon ay nagningas ng araw na iyaon at siya'y sumumpa na sinasabi, tunay na walang taong lumabas sa Ehipto mula sa 20 taong gulang na patanda ay makakakita ng lupain na aking isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob sapagkat sila'y hindi lubos na sumunod sa akin. Liban si Caleb na anak ni Jefone na Senezeo at si Josue na anak ni Nun sapagkat sila'y sumunod na lubos sa Panginoon. At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa Israel at kanyang pinagala sila sa ilang na 40 taon hanggang sa ang buong lahing yaon na gumawa ng masama sa paningin ng Panginoon ay nalipol. At narito, kayo'y nagsipagtindig na kahalili ng inyong mga magulang, supling ng mga taong makasalanan, upang dagdagan pa nyo ang mabangis na galit ng Panginoon sa Israel. Sapagkat kung kayo'y lumihis ng pagsunod sa Kanya, ay Kanyang iiwang muli sila sa ilang at inyong lilipulin ang buong bayang ito. At sila'y nagsilapit sa Kanya at nagsabi, gagawa kami rito ng mga kulungan sa aming mga hayop at ng mga bayan sa aming mga bata. Ngunit kami ay magsisipaggalmas upang magpauna sa mga anak ni Israel hanggang sa aming maipasok sa kanilang dakong karoroonan. At ang aming mga bata ay magsisitahan sa mga bayang nakukutaan dahil sa mga nagsisitahan sa lupain. Kami ay hindi magsisibalik sa aming mga bahay hanggang sa ang mga anak ni Israel ay mag-ari bawat isa ng kanyang sariling pag-aari. Sapagkat hindi kami makikimana sa kanila sa kabilang ibayo ng Hordan at sa dako paroon, sapagkat tinaglay na namin ang aming mana rito sa dakong silanganan ng Hordan. At sinabi ni Moises sa kanila, kung gagawin nyo ang bagay na ito, kung kayo'y magsisipag-almas upang pumaroon sa harap ng Panginoon sa pakikipagbaka, at bawat may almas sa inyo ay daraan sa Hordan
sa harap ng Panginoon hanggang sa kanyang mapalayas ang kanyang mga kaaway sa harap niya. At ang lupain ay mapasuko sa harap ng Panginoon, ay makababalik nga kayo pagkatapos. At hindi kayo magiging salarin sa Panginoon at sa Israel. At ang lupaing ito ay magiging inyong pag-aari sa harap ng Panginoon. Ngunit kung hindi nyo gagawing ganito, ay narito, kayo'y nagkasala laban sa Panginoon at talastasin nyo na aabutin kayo ng inyong kasalanan. Igawa nyo ng mga syudad ang inyong mga bata at ng mga kulungan ang inyong mga tupa at isagawa nyo ang nabuka sa inyong bibig. At sinalita ng mga anak ni Gad at ng mga anak ni Ruben kay Moises na sinasabi, "Isasagawa ng iyong mga lingkod ang gaya ng iniutos ng aking Panginoon. Ang aming mga bata, ang aming mga asawa, ang aming kawan at ang aming buong bakahan ay matitira riyan sa mga bayan ng Galaad. Ngunit ang iyong mga lingkod ay magsisitawid, bawat lalaki na may almas sa pakikipagbaka, sa harap ng Panginoon upang makipagbaka, gaya ng sinabi ng aking Panginoon." Sa gayoy ipinagbilin sila ni Moises kay Eleazar na saserdote at kay Josue na anak ni Nun at sa mga pangulo sa mga sangbahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. At sinabi sa kanila ni Moises, "Kung ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay magsisitawid na kasama nyo sa Hordan, ang lahat ng lalaki na may almas sa pakikipagbaka, sa harap ng Panginoon, at kung ang lupain ay mapasuko sa harap nyo, ay ibibigay nga nyo sa kanila na pinakaari ang lupain ng Galaad. Ngunit kung sila'y hindi tatawid na kasama nyo na may almas, ay magkakaroon sila ng pag-aari na kasama nyo sa lupain ng Kanaan." At ang mga anak ni Gad at ang mga anak ni Ruben ay nagsisagot na nagsasabi, "Kung paano ang sinabi ng Panginoon sa iyong mga lingkod, ay gayon ang gagawin namin. Kami ay tatawid na may almas sa harap ng Panginoon sa lupain ng Kanaan, at ang magiging pag-aari naming mana ay sa dakong ito ng Hordan." At ibinigay ni Moises sa kanila, sa mga anak ni Gad, at sa mga anak ni Ruben, at sa kalahati ng lipi ni Manases na anak ni Jose, ang kaharian ni Sihon na hari ng mga Amoreo at ang kaharian ni Og na hari sa Basan, ang lupain ayon sa mga bayan niyaon, sa loob ng mga hangganan niyaon, sa makatawid bagay ang mga bayan sa palibot ng lupain. At itinayo ng mga anak ni Gad ang Dibon, at ang Ataroth, at ang Aroer, at ang Atarot Sophan, at ang Hazer, at ang Hogbaa, at ang Bet Nimra, at ang Bet Haran, na mga bayang nakukutaan, at kulungan din naman ng mga tupa. At itinayo naman ng mga anak ni Ruben ang Hesbon, at ang Eliele, at ang Siritaim, at ang Nebo at ang Baalmeon, na ang pangalan ng mga yaon ay binago, at ang Sibma, at nilagyan ng ibang mga pangalan ang mga bayan na kanilang itinayo. At ang mga anak ni Makir, na anak ni Manases, ay nagsiparoon sa Galaad, at kanilang sinakop, at pinalaya sa mga Amoreo na nandoon. At ibinigay ni Moises ang Galaad kay Makir, na anak ni Manases, at kanyang tinahanan. At si Jair na anak ni Manases ay naparoon at sinakop ang mga bayan niyaon at tinawag na Havot Jair. At si Noba ay naparoon at sinakop ang Kenat at ang mga nayon niyaon at tinawag na Noba ayon sa kanyang sariling pangalan. Bilang chapter 33. Ito ang mga paglalakbay ng mga anak ni Israel. Nang sila'y magsilabas sa lupain ng Ehipto, ayon sa kanilang mga hukbo, sa ilalim ng kapangyarihan ni Moises at ni Aaron. At isinulat ni Moises ang kanilang mga pagyao ayon sa kanilang mga paglalakbay, alinsunod sa utos ng Panginoon.
At ito ang kanilang mga paglalakbay ayon sa kanilang mga pagyao. At sila'y nagsipaglakbay mula sa Rameses ng unang buwan, ng 15 araw ng unang buwan, ng kinabukasan, pagkatapos ng Pasko ay nagsialis ang mga anak ni Israel na may kamay na nakataas sa paningin ng lahat ng mga taga-Ehipto. Samantalang inililibing ng mga taga-Ehipto ang lahat ng kanilang panganay, na nilipol ng Panginoon sa gitna nila, na pati ng kanilang mga Diyos ay hinatulan ng Panginoon. At ang mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa Rameses at humantong sa Sukot. At sila'y naglakbay mula sa Sukot at humantong sa Etham na nasa gilid ng ilang. At sila'y naglakbay mula sa Etham at lumiko sa Pi-hahirot na nasa tapat ng Baal-Zephon at humantong sa tapat ng Migdol. At sila'y naglakbay mula sa tapat ng Hahirot at nagsipagdaan sa gitna ng dagat hanggang sa ilang. At sila'y naglakbay na 3 araw sa ilang ng Etham at humantong sa Mara. At sila'y naglakbay mula sa Mara at dumating sa Elim. At sa Elim ay may 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma, at sila'y humantong doon. At sila'y naglakbay mula sa Elim at humantong sa tabi ng dagat na mapula. At sila'y naglakbay mula sa dagat na mapula at humantong sa ilang ng Zin. At sila'y naglakbay mula sa ilang ng Zin at humantong sa Dopka. At sila'y naglakbay mula sa Dopka at humantong sa Alus. At sila'y naglakbay mula sa Alus at humantong sa Refidim, na doon nga walang tubig na mainom ang bayan. At sila'y naglakbay mula sa Refidim at humantong sa ilang ng Sinai. At sila'y naglakbay mula sa ilang ng Sinai at humantong sa Kibrot Hataava. At sila'y naglakbay mula sa Kibrot Hataava at humantong sa Haserot. At sila'y naglakbay mula sa Haserot at humantong sa Ritma. At sila'y naglakbay mula sa Ritma at humantong sa Rimon Peres. At sila'y naglakbay mula sa Rimon Peres at humantong sa Libna. At sila'y naglakbay mula sa Libna at humantong sa Risa. At sila'y naglakbay mula sa Risa at humantong sa Keelatha. At sila'y naglakbay mula sa Keelatha at humantong sa bundok ng Sepher. At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Sepher at humantong sa Harada. At sila'y naglakbay mula sa Harada at humantong sa Makelot. At sila'y naglakbay mula sa Makelot at humantong sa Tahat. At sila'y naglakbay mula sa Tahat at humantong sa Tara. At sila'y naglakbay mula sa Tara at humantong sa Mitka. At sila'y naglakbay mula sa Mitka at humantong sa Hasmona. At sila'y naglakbay mula sa Hasmona at humantong sa Moserot. At sila'y naglakbay mula sa Moserot at humantong sa Bene-Haakan. At sila'y naglakbay mula sa Bene-Haakan at humantong sa Horhagidgad. At sila'y naglakbay mula sa Horhagidgad at humantong sa Hotbatha. At sila'y naglakbay mula sa Hotbatha at humantong sa Abrona. At sila'y naglakbay mula sa Abrona at humantong sa Esyon-Geber. At sila'y naglakbay mula sa Esyon-Geber at humantong sa ilang ng Zin na siya ring Kades. At sila'y naglakbay mula sa Kades at humantong sa bundok ng Hor sa gilid ng lupain ng Edom. At si Aaron na saserdote ay sumampa sa bundok ng Hor sa utos ng Panginoon at namatay roon. Sa ika-40 taon, pagkaalis ng mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto, sa 5 buwan ng unang araw ng buwan, at si Aaron ay may 123 taon nang siya'y mamatay sa bundok ng Hor. At ang Kananeo na hari sa Arad na tumatahan sa timugan sa lupain ng Kanaan ay nakarinig ng pagdating ng mga anak ni Israel.
At sila'y naglakbay mula sa bundok ng Hor at humantong sa Salmona. At sila'y naglakbay mula sa Salmona at humantong sa Punon. At sila'y naglakbay mula sa Punon at humantong sa Oboth. At sila'y naglakbay mula sa Oboth at humantong sa Igeya Barim sa hangganan ng Moab. At sila'y naglakbay mula sa Igeya Barim at humantong sa Dibon Gad. At sila'y naglakbay mula sa Dibon Gad at humantong sa Almon Diblathaim. At sila'y naglakbay mula sa Almon Diblathaim at humantong sa mga bundok ng Abarim sa harap ng Nebo. At sila'y naglakbay mula sa mga bundok ng Abarim at humantong sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan, sa tapat ng Jericho. At sila'y humantong sa tabi ng Hordan mula sa Bet Hesimoth hanggang sa Abel Sitim sa mga kapatagan ng Moab. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan, sa tapat ng Jericho na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagtawid nyo sa Hordan sa lupain ng Kanaan, ay inyo ngang palalayasin ang lahat ng nananahan sa lupain sa harap nyo, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga batong tinapyasan, at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga larawang binubo, at inyong gigibain ang lahat ng kanilang mga mataas na dako. At inyong aariin ang lupain, at tatahan kayo roon, sapagkat sa inyo ibinigay ko ang lupain upang ariin. At inyong aariin ang lupain sa sapalaran ayon sa inyong mga angkan. Sa marami ay magbibigay kayo ng maraming mana, at sa kaunti ay magbibigay kayo ng kaunting mana. Kung kanino mahulog ang palad sa bawat isa, ay yaon ang magiging kanya. Ayon sa mga lipi ng inyong mga magulang ay inyong mamanahin. Ngunit kung hindi nyo palalayasin ang mga nananahan sa lupain sa harap nyo, ay magiging parang mga tibunga sa inyong mga mata, at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran ang mga ititira nyo sa kanila, at kanilang babagabagin kayo sa lupain na inyong tinatahanan. At mangyayari na kung ano ang iniisip kong gawin sa kanila, ay gayon ang gagawin ko sa inyo." Bilang chapter 34. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Iutos mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok nyo sa lupain ng Kanaan, na ito ang lupaing mahuhulog sa inyo na pinakamana, ang lupain ng Kanaan ayon sa mga hangganan niyaon. At inyong hahantungan ang dakong timugan mula sa ilang ng Zin hanggang sa gilid ng Edom, at ang inyong hangganang timugan ay magiging mula sa dulo ng dagat na alat sa dakong silanganan. At ang inyong hangganan ay paliko sa dakong timugan sa sampahan ng Akrabim at patuloy hanggang sa Zin. At ang mga labasan niyaon ay magiging sa dakong timugan ng Kades Barnea, at mula rito ay pasampa sa Hasar Adar at patuloy sa Asmon. At ang hangganan ay paliko mula sa Asmon hanggang sa batis ng Ehipto, at ang magiging mga labasan niyaon ay sa dagat. At ang magiging inyong hangganang kalunuran ay ang malaking dagat, at ang babaybayin niyaon, at ang baybayin niyaon. Ito ang magiging inyong hangganang kalunuran. At ito ang magiging inyong hangganang hilagaan mula sa malaking dagat, ay inyong gagawing palatandaan ang bundok ng Hor. Mula sa bundok ng Hor ay inyong gagawing palatandaan ang pasukan ng Hamat, at ang magiging mga labasan ng hangganan ay sa Sedad, at ang magiging hangganan ay palabas sa Zipron, at ang magiging mga labasan niyaon ay ang Hasar Enan. Ito ang magiging inyong hangganang hilagaan, at inyong gagawing palatandaan
ang inyong hangganang silanganan mula sa Hasar Enan hanggang Sepham. At ang hangganan ay pababa mula sa Sepham hanggang sa Ribla, sa dakong silanganan ng Ain. At ang hangganan ay pababa at abot hanggang sa gilid ng dagat ng Sineret sa dakong silanganan. At ang hangganan ay pababa sa Hordan, at ang magiging mga labasan niyaon ay abot sa dagat na alat. Ito ang magiging inyong lupain ayon sa mga hangganan niyaon sa palibot. At iniutos ni Moises sa mga anak ni Israel na sinasabi, ito ang lupain na inyong mamanahin sa pamamagitan ng sapalaran na iniutos ng Panginoon na ibigay sa 9 na lipi at sa kalahating lipi. Sapagkat ang lipi ng mga anak ni Ruben, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, at ang lipi ng mga anak ni Gad, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang, ay nagsitanggap na, at gayon din naman ang kalahating lipi ni Manases ay nagsitanggap na ng kanilang mana. At ang 2 lipi na ito at ang kalahating lipi ay nagsitanggap na ng kanilang mana sa dako roon ng Hordan, sa dakong silanganan ng Jericho, sa dakong sinisikatan ng araw. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ito ang mga pangalan ng mga lalaki na magbabahagi ng lupain sa inyo na pinakamana. Si Eleazar na saserdote at si Josue na anak ni Nun. At maglalagay kayo ng isang prinsipe sa bawat lipi upang magbahagi ng lupain na pinakamana. At ito ang mga pangalan ng mga lalaki. Sa lipi ni Huda ay si Caleb na anak ni Jefone. At sa lipi ng mga anak ni Simeon ay si Samuel na anak ni Amyud. Sa lipi ni Benjamin ay si Elidad na anak ni Chislon. At sa lipi ng mga anak ni Dan ay ang prinsipe Butki na anak ni Hogli. Sa mga anak ni Jose, sa lipi ng mga anak ni Manases, ay ang prinsipe Haniel na anak ni Ephod. At sa lipi ng mga anak ni Ephraim, ay ang prinsipe Shemuel na anak ni Siptan. At sa lipi ng mga anak ni Zabulon, ay ang prinsipe Elisaphan na anak ni Farnak. At sa lipi ng mga anak ni Isakar, ay ang prinsipe Paltiel na anak ni Azan. At sa lipi ng mga anak ni Eser ay ang prinsipe Ahuyud na anak ni Selomi. At sa lipi ng mga anak ni Neptali ay ang prinsipe Pedael na anak ni Amyud. Ito yaong mga inutusan ng Panginoon na bumahagi ng mana sa mga anak ni Israel sa lupain ng Kanaan. Bilang chapter 35. At sinalita ng Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab, sa tabi ng Hordan sa Jericho na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel na kanilang bigyan ang mga Levita sa mana na kanilang pag-aari ng mga bayan na matahanan, at ang mga pastulan sa palibot ng mga bayang yaon ay ibibigay nyo sa mga Levita. At mapapasa kanila ang mga bayan upang tahanan, at ang kanilang mga pastulan ay sa kanilang mga kawan, at sa kanilang mga pag-aari, at sa lahat nilang mga hayop. At ang mga pastulan sa mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita ay 1,000 siko sa palibot mula sa kuta ng bayan hanggang sa dakong labas. At ang inyong susukatin sa labas ng bayan sa dakong silanganan ay 2,000 siko, at sa dakong timugan ay 2,000 siko, at sa dakong kalunuran ay 2,000 siko, at sa dakong hilagaan ay 2,000 siko, na ang bayan ay sa gitna. Ito ang magiging sa kanila'y mga pastulan sa mga bayan. At ang mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita ay ang 6 na bayan na ampunan, na siya niyong ibibigay na matatakasan ng nakamatay ng tao.
At bukod rito ay magbibigay kayo ng 42 bayan. Lahat ng mga bayan na inyong ibibigay sa mga Levita ay 48 bayan. Inyong ibibigay 10 ng kanilang mga pastulan. At tungkol sa mga bayan na pag-aari ng mga anak ni Israel na inyong ibibigay, ay kukuha kayo ng marami sa marami, at sa kaunti ay kukuha kayo ng kaunti. Bawat isa ayon sa kanyang mana na kanyang minamana ay magbibigay sa kanyang mga bayan sa mga Levita. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, "Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagkaraan nyo ng Hordan sa lupain ng Kanaan, ay pipili nga kayo ng mga bayan na maging mga bayang ampunan sa inyo upang ang nakamatay ng tao na pumatay ng sinumang tao na hindi sinasadya ay makatakas doon. At ang mga bayang yaon ay magiging sa inyo'y pinakaampunan laban sa manghihiganti, upang ang nakamatay ay huwag mamatay hanggang sa maitayo sa kapisanan na hatulan. At ang mga bayan na inyong ibibigay ay 6 na bayang ampunan sa inyo. Magbibigay kayo ng 3 bayan sa dako roon ng Hordan, at 3 bayan ang ibibigay nyo sa lupain ng Kanaan. Siyang magiging mga bayang ampunan. Sa mga anak ni Israel at sa taga-ibang lupa at sa makikipamayan sa kanila ay magiging ampunan ang 6 na bayang ito, upang ang bawat nakamatay ng sinumang tao na hindi sinasadya ay makatakas doon. Ngunit kung kanyang saktan ang kanyang kapwa ng isang kasangkapang bakal na anupat namatay, siya nga'y mamamatay tao. Ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. At kung kanyang sakta ng isang batong tangan niya sa kamay na ikamamatay ng isang tao at namatay nga, mamamatay tao siya. Ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. O kung kanyang sakta ng isang almas na kahoy na tangan niya sa kamay na ikamamatay ng tao at namatay nga, ay mamamatay tao siya. Ang mamamatay tao ay walang pagsalang papatayin. Ang manghihiganti sa dugo ay siyang papatay sa pumatay. Pagka nasumpungan niya, ay kanyang papatayin. At kung kanyang itinulak sa kapuotan, o kanyang hinagis na binanta, ano pat siya'y namatay. O sa pakikipagkaalit ay sinaktan niya ng kanyang kamay, na ano pat siya'y namatay. Siya na sumakit ay walang pagsalang papatayin. Siya'y mamamatay tao. Ang manghihiganti sa dugo ay siyang papatay sa pumatay, pagka nasumpungan niya. Ngunit kung sa kabiglaanan ay kanyang maitulak na walang pakikipagkaalit, o mahagisan niya ng anumang bagay na hindi binanta, o ng anumang bato na ikamamatay ng tao na hindi niya nakikita, at kanyang maihagis sa kanya na anupat namatay at hindi niya kaaway at hindi niya pinag-aakalaan ng masama, kung gayoy ang kapisanan ang siyang hahatol sa sumakit at sa manghihiganti sa dugo, ayon sa mga kahatulang ito. At ililigtas ng kapisanan ng nakamatay sa kamay ng manghiganti sa dugo, at siya'y pababalikin ng kapisanan sa kanyang bayang ampunan na kanyang tinakasan, at siya'y tatahan doon hanggang sa pagkamatay ng pangulong saserdote na pinahira ng banal na langis. Ngunit kung ang nakamatay ay lumabas sa anumang dahilan, sa hangganan ng kanyang bayang ampunan na kanyang tinakasan, at masumpungan siya ng manghihiganti sa dugo sa labas ng hangganan ng kanyang bayang ampunan, at patayin ng manghihiganti sa dugo ang nakamatay, at hindi siya magiging salarin sa dugo, ay hindi siya magiging salarin sa dugo, sapagkat siya'y nararapat na tumira sa kanyang bayang ampunan hanggang sa pagkamatay ng dakilang saserdote.
Ngunit pagkamatay ng dakilang saserdote, ang nakamatay ay makababalik sa lupain ng kanyang pag-aari. At ang mga bagay na ito ay magiging isang palatuntunan sa kahatulan sa inyo, sa buong panahon ng inyong mga lahi, sa lahat ng inyong mga tahanan. Sino mang pumatay sa kanino man, ay papatayin ang pumatay sa patotoo ng mga saksi. Ngunit ang isang saksi ay hindi makapagpapatotoo laban sa kanino mang tao upang patayin. Bukod sa rito, huwag kayong tatanggap ng suhol sa buhay ng pumatay na nagiging salarin sa pagpapatay, kundi siya'y walang pagsalang papatayin. At huwag kayong tatanggap ng suhol sa kanino mang tumakas sa kanyang bayang ampunan upang bumalik na manahan sa kanyang lupain hanggang sa pagkamatay ng dakilang saserdote. Kaya't huwag niyong dudumhan ang lupain na inyong kinaroroonan, sapagkat ang dugo ay nagpaparumi ng lupain at walang paglilinis na magagawa sa lupa dahil sa dugo na nabubo doon, kundi sa pamamagitan ng dugo niyaong nagbubo. At huwag niyong dudumhan ang lupain na inyong tinatahanan, na ako'y tumahan sa gitna niyan, sapagkat akong Panginoon ay tumatahan sa gitna ng mga anak ni Israel. Bilang chapter 36. At ang mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ng mga anak ni Galaad, na anak ni Makir, na anak ni Manases, sa mga angka ng mga anak ni Jose, ay nagsilapit at nagsalita sa harap ni Moises at sa harap ng mga prinsipe, ng mga pangulo sa mga sangbahayan, ng mga magulang ng mga anak ni Israel. At sinabi nila, ang Panginoon ay nag-utos sa aking Panginoon na ibigay sa sapalaran ang lupain na pinakamana sa mga anak ni Israel. At inutusan din naman ng Panginoon ang aking Panginoon na ibigay ang mana ni Salfaad na aming kapatid sa kanyang mga anak na babae. At kung sila'y mag-asawa sa kanino man sa mga anak ng ibang mga lipi ng mga anak ni Israel, ay aalisin nga ang mana nila mula sa mana ng aming mga magulang at sa idaragdag sa mana ng lipi na kinauukulan nila. Sa gayoy aalisin sa manang naukol sa amin. At pagjujubileyo ng mga anak ni Israel, ay idaragdag nga ang kanilang mana sa mana ng lipi na kanilang kinaukulan. Sa gayoy ang kanilang mana ay aalisin sa mana ng lipi ng aming mga magulang. At iniutos ni Moises sa mga anak ni Israel, ayon sa salita ng Panginoon na sinasabi, ang lipi ng mga anak ni Jose ay nagsasalita ng matuwid. Ito ang bagay na iniutos ng Panginoon tungkol sa mga anak na babae ni Salfaad na sinasabi, mag-asawa sila sa kanino mang kanilang magalingin, ngunit sa angka ng lipi lamang ng kanilang ama mag-asawa sila. Sa gayon ay hindi magkakalipat-lipat ang mana ng mga anak ni Israel sa iba't ibang lipi, sapagkat ang mga anak ni Israel ay masasani bawat isa sa mana ng lipi ng kanyang mga magulang. At bawat anak na babae na nag-aari sa anumang lipi ng mga anak ni Israel ay mag-asawa sa isa ng angka ng lipi ng kanyang ama, upang ang mga anak ni Israel ay magmana bawat isa ng mana ng kanyang mga magulang. Sa gayon ay hindi magkakalipat-lipat ang mana sa ibang lipi, sapagkat ang mga lipi ng mga anak ni Israel ay masasani bawat isa sa kanyang sariling mana. Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayong ginawa ng mga anak na babae ni Salfaad, sapagkat si Maala, si Tirsa, si Holga, at si Milka, at si Noah, na mga anak na babae ni Salfaad, ay nagsipag-asawa sa mga anak ng mga kapatid ng kanilang ama. Sila'y nag-asawa sa mga angkan ng mga anak ni Manases na anak ni Jose, at ang kanilang mana ay naiwan sa lipi ng angkan ng ama nila.
Ito ang mga utos at ang mga kahatulan na iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises sa mga anak ni Israel, sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Hordan sa Jericho.